Hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, eto na nga po, napagbigyan na nga ng tuluyan ang kahilingan ni former President Duterte. Ano yung kahilingan ni Digong? Kung matatandaan ninyo mga minamahal, nagsalita si former President Duterte na kung po pwede, bilisan na daw po ng ICC yung kanilang investigation habang buhay pa daw po siya. Pinapabilis niya na. Okay, ano yung sabi ng ICC? Your wish is my command. Dahil mga minamahal, natuwa po yung International Criminal Court dito nga po sa pagiging bukas ng administrasyon para sa investigasyon kaugnay nga po dito sa war on drugs, sa drug war campaign ni former President Duterte. So ngayon, tingnan nyo, kakapasok pa lamang to na balita. Ito, panood natin sa inyo. Talaga nga naman, Digong, malapit na ang katapusan mo. Ano lang natin to lagyan lang natin ng brightness. Kasi mahina yung brightness. Pinuri ng International Criminal Court o ICC ang pagbubukas ng Pilipinas sa pakikipagtulungan sa investigasyon sa mga kaso ng pagpatay na may kaugnayan sa kampanya kontra iligal na droga sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Justice Secretary Crispin Boying Remulla, handa ang gobyerno na makipag-usap sa ICC sa piling aspeto ng investigasyon habang binigyan diin ang malinaw na hangganan ng kanilang kooperasyon. Sinabi rin ni Executive Secretary Lucas Bersamin na ang anumang aksyon ng Pilipinas ay nakadepende sa kahilingan ng Interpol kung may kaugnayan sa ICC jurisdiction. Okay. Rinig naman, no? Mga minamahal. Rinig naman. So ngayon ang tanong, meron bang napala? Nakatulong ba ang INC? Dito sa mga Duterte? Parang biglang mukhang mas lumalim pa ang issue. Kung nung una impeachment lang, ngayon ICC na. 'Di ba? Kung ang Duterte ay merong Iglesia ni Cristo, abay, itong administrasyon, meron namang International Criminal Court. So, madami kasi ang nagsasabi na itong ICC na daw to, na issue na to, ay pakulo lamang para makalimutan yung patungkol sa bicameral report na blanco. Uulitin natin sa inyo mga minamahal, merong blank. Totoo. Sa BICAM report. Pero kapag tiningnan nyo sa Department of Budget and Management, nandoon yung kumpleto. Lahat yun may budget, walang blanco doon. Masyado lang talagang minanipula ni former President Duterte ang internet, 'di ba? Ang mamamayang Pilipino para yung issue nilang patungkol sa korupsyon, yung issue nila naghahaman sa pera ng taong bayan ay ma-divert dito sa administrasyon ni PBBM. Pero yung sinasabi nila na, ay hindi, diversionary lang tong ICC na to, hindi mga minamahal. Kasi kung ako lamang yung tatanungin, para sa akin, I think hinug na. Sapat na ang mga ebidensya. Kasi, nandun si Arturo Las Cañas, nagsumbong. Tapos lumipad din ng bansa itong si Edgar Matobato. So maybe I think sa mga hearing din, merong mga admission na ginawa itong si former President Duterte. Literal na admission, di ba? Inamin na totoo ang Davao Death Squad na siyang itinatanggi noon nila Bato, di ba? Pero may pag-aamin. Itong si Digong, meron siyang admission na pumapatay nga talaga sila mismo. Kasi sabi pa nga ni Digong, pumapatay siya, di ba? So, meron siyang admission. Now, para sa akin, kasi ang sabi ni former Senator Antonio Trillanes sa mga nakarang interview, okay lang daw na tumagal ang issue dito sa ICC as long as talagang higpit na yung ebidensya. Final na. So, ngayon, I think, mukhang sa loob ng 2 taon na kakaboses natin sa International Criminal Court, abay, finally siguro mukhang hinug na
ang mga ebidensya, kaya siguro mukhang ready na din ang Pilipinas sa cooperation. Pero ulitin natin, mga minamahal, hindi po makikialam ang Pilipinas kung meron mang warrant. Ang i-cooperate lang po natin noong mga panahon na tayo po ay miyembro pa lamang. Pero wala na pong jurisdiction yung ICC ngayong taon na ito. Simula nung kumalas tayo. Wala nang karapatan doon na halungkatin, halugugin yung issue ng 2019 hanggang ngayon dahil hindi na nga po tayo miyembro ng International Criminal Court. O ulitin ko, yung papakialaman lang po doon nila na issue is yung patungkol sa 2019 hanggang 2016 na tayo po ay miyembro ng ICC. Patungkol naman po dito sa sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin, ito po ay cooperation din sa Interpol. Kasi hindi naman po tayo umalis sa Interpol eh. Meron po tayo sa kanilang pinangako sa kanila na makikipag-cooperate tayo. Kasi hindi naman tayo umalis, di ba? Dito sa Interpol. So, ang bahala na dyan na magde-decide mga minamahal kung merong warrant of arrest, yung ICC kung makikipag-cooperate sila. Kasi wala naman po talagang police power ang ICC. Meron lang silang karapatan na maghain ng warrant of arrest pero wala silang police power. So at the end, Interpol pa din yung lalapitan nila. Pero hindi tayo pwedeng umatras dun. Dahil unang-una, if you will remember, kay Arnie Teves, di ba, saan tayo humingi ng tulong para mahuli si Arnie Teves? Di ba sa Interpol? Ganon din kay Alice Gu or Gu Waping. Di ba sa Interpol din? So, hindi pwede yung kalmot lang tayo ng kalmot sa kanila, tapos when they scratch back sa atin, hindi tayo tutulong. So, masisira yung reputation and yung imahe ng ating presidente patungkol dyan. So, I hope na nagigets nyo kung mga minamahal. Anyway, isa po itong magandang balita para sa akin. Mukhang malapit na nga ang nalalapit na hustisya. Kung kaya't itong si Bato de la Rosa, kung napapansin ninyo, ay nagmamatigas, nangangatog, hindi natin alam kung ano yung kanyang nagiging initial reaction na kesyo matapang pero bakit ngayon parang hindi na natin maipinta yung kanyang muka na ayaw niya daw magpa-aresto, nagbabago-bago na yung kanyang sentimento, napapraning, nababaliw. Yan po yung nangyayari ngayon kay Senator Bato de la Rosa. Alright, mga minamahal. So, maganda. Good news po ito na meron na pong sabuatan ang Pilipinas at yung International Criminal Court. Kasi deserve naman na magkaroon ng hustisya ng mga kababayan nating Pilipino na mga nadamay dito. Especially yung mga naiwang pamilya, napakakawawa. Kasi mostly, sa mga nahuli sa drug war campaign ni former President Duterte ay mga nakachinelas, which is alam nyo na yun, di ba? Mga nakachinelas to the point na yung kinikita lang nila pang minimum lang, walang malaking tao. Di ba? So, I think kailangang mapanagot ang dapat panagutin dito. Alright? So, it's me again, mga minamahal. Pahingi lang po ako ng like. I-like yung video na to. Tapos, mag-comment kayo kung ano yung inner thought ninyo. Binabasa ko po yan. At don't forget to click the subscribe. Mahalaga yan, mga minamahal, yung subscribe button. Pindutin nyo po yan para po dumami ang ating mga minamahal sa ating channel. At i-hit nyo din yung notification bell para always updated kayo sa mga video na i-upload natin. Yun lamang po. It's me again, Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.